Na-approve po ang aking application sa cash loan app na ito guys, Easy Borrow. Pero hindi ko tinuloy. So ito po ang i-review natin ngayon guys kung legit po ba yung nakalagay sa kanilang mga ads. Keep on watching! Magandang araw po sa lahat. Ito pong muli si Melvin at welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay i-review ko naman po sa inyo ang aking pag-apply sa cash loan app na ito, Easy Borrow. Kung totoo nga ba yung mababasa natin at makikita sa kanilang mga ads sa kahit anong platform ng social media. Na-approve ang aking application dito guys pero hindi ko po itinuloy. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang videong ito dahil ipapakita ko po sa inyo kung ano ang sistema sa application sa cash loan app na ito. At para masaksihan po nating lahat kung bakit hindi ko po itinuloy. At bago po ang lahat, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, paki-click mo na yung subscribe button na nasa baba at paki-hit na rin yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong i-upload na mga reviews at honest experience sa mga online lending app. Disclaimer lang po, hindi po ako ahinti sa ulan na ito guys ha, at mas lalong hindi ko po ito pinopromote. Gusto ko lang pong ma-aware tayo lahat sa mga sistema ng mga naglalabasang online lending app ngayon. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, hinanap ko po ang Easy Borrow sa Play Store at in-install. At habang in-install ko pa po siya, ay tiningnan ko muna ang kanyang about this app. At ito po ang kanilang company info. Easy Borrow ang kaniyang app name at ang company name nito ay Wing of Integrity Lending Corporation at rehistrado naman po siya sa Securities Exchange Commission. At dito sa kanilang loan information ay magkapareho lang po ang ating makikita at mababasa sa kanilang mga ads. Tingnan nyo guys, ang nakalagay na loan term dito ay 90 hanggang 365 days. At ang minimum amount daw na maaari nating utangin ay 2,000 pesos. At ang maximum ay 80,000 pesos. Wow, ang laki ah. 91 days daw po yung minimum repayment period. At 365 days yung maximum repayment period. At wala raw handling fee. At wala din daw platform intermediary fees or any other fees. At may mga halimbawa pa silang nilagay dito na loan amount guys kung sakaling yan ang uutangin natin. At may contact info naman po silang nilagay dito sa baba guys. Tulad po ng kanilang email address at office address kapag magka-aberya po ang ating transaksyon. At nang inopen ko na ang app guys at nagsimula na akong mag-apply, pinindot ko po itong agree and then pinindot ko po itong allow at ito po yung nag-pop up, exclusive for new users. So pinindot ko agad itong use immediately. Hello, welcome to Easy Borrow. So ang una po nilang hingiin guys, siyempre ang ating active contact number. At nang nilagay ko ang aking active mobile number dito guys and then pinindot itong continue na nasa baba, same as usual ay ilagay natin dito yung OTP na sinend nila sa ating mobile number na nilagay. And then gagawa po tayo ng password. Pagkatapos ko pong gumawa ng password ay pinindot ko na itong continue. At nag-pop up na naman itong exclusive for new users. And then pinindot ko po itong get it right now. Pinindot ko itong while using the app. At pinindot itong allow. At dito sa first page guys, ito po yung mga personal information na hihingiin nila sa atin. Magsimula po sa ating gender, birthday, marital status, education, residential address at kailangan pang i-detalye ang ating address dito sa baba. At kailangan din nila ang ating Facebook account pero optional lang po yan guys. And then ang ating alternative mobile number. At kapag maibigay daw natin lahat ang ating information dito sa first page guys, ay i-unlock nila itong 10,000 pesos na maximum na pwede daw nating mautang.
At ayan po, natapos ko na po sa pag-fill up yung first page. At oo nga, na-unlock na po ang 10,000 pesos dito sa taas. So ngayon guys, dito na po tayo sa aking second page. Hinihingi din nila ang ating emergency contact guys. At kailangan pong dito sa first relationship guys, ang ating ilagay ay contact info ng ating father, ating mother, o ng ating asawa. Kahit isa sa kanila ang ating ilagay dito sa una. At dito sa pangalawang relationship guys, kailangan ay ang ating papa pa rin o ang ating mother, spouse, children, brother or sisters, friends or colleague. At ganun din po sa pangatlo, pang-apat at pang-lima. 5 contact info po ang kinakailangan nila guys. At kapag makumpleto daw natin ito, ay maaaring ma-unlock na naman itong 20,000 pesos na dito sa taas. At dito sa next step guys ay nag-selfie na po ako guys. At pagkatapos kong mag-selfie ay pinicturan ko na ang aking valid ID. At ito po yung valid ID na tinatanggap ng Easy Borrow guys. UMID, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, postal ID, voters ID, PRC ID, GSIS ID, OWA ID, National ID, PhilHealth ID. So yan lang po ang tinatanggap nila guys. At ang available sa akin ay ang aking driver's license. And then pinindot ko na itong confirm. At pag pindot ko nito ay nagsimula na po akong nagpicture ng aking valid ID. And then pinindot ko po itong upload certificate. At ganyan po ang posisyon ng pagkuha ng valid ID guys. At pagkatapos kong mag-selfie at pag-picture ng aking valid ID, ay pinilapan ko na naman itong ID number dito sa baba guys. And then nilagay ko ang aking last name, first name at middle name. At pagpindot ko nitong next step, ito po ang nag-pop up. Confirm certificate information. So pagpindot ko nitong confirm, at ayan po, nag-unlock na po ang 40,000 pesos. At dito sa last step guys ay hingiin po nila ang ating occupation, ang ating trabaho guys. So may pagpipilian dito guys, tayo na pong bahala kung ano pong trabaho ang ilalagay natin. At next po ang ating monthly income. Kailangan dito guys ay ating taasan. Hindi naman po silang hihingi ng proof. Hingiin din nila ang period ng ating sahod. Hihingiin din po nila ang ating email address, pangalan ng ating pinagtatrabahoan, address ng ating pinagtatrabahoan, at kailangan pang i-detalye ang address ng ating pinagtatrabahoan. And then pagpindot ko nitong next, at na-unlock na itong 80,000 pesos. At for your information guys, walang visa po itong mga unlock na mga amount dito guys. So ngayon guys, hiningi na nila ang aking bank account kung saan ko raw pwedeng i-disburse or i-transfer yung uutangin ko dito. At ayan po, automatic na pong naka-fill up ang aking kompletong pangalan. So ngayon, mamimili na daw ako ng account type. At ito po yung mga bangko na pwede raw nating pagtransfera ng ating inutangan dito guys. At pag pindot ko nitong arrow guys, e-wallet lang palang pwede. Wala palang bank account. So ngayon wala po akong ibang pagpipilian kundi e-wallet lang. At ito po yung mga e-wallets na pwede nating pagtransfera ng ating utangin dito. Coins, GrabPay, PayMaya, at GCash. So yan lang po guys. So halimbawa sa akin, ang nilagay ko po dito ay itong GCash. And then sinulat ko na dito ang aking GCash number. At pagkatapos niyan, pinindot ko na itong submit dito sa baba. At ang result, ito na po guys. O diba walang visa yung mga unlock na mga amount doon po sa ating application form. Ang in-approve lang po sa akin ay 3,500 hanggang 4,500. So yan lang po ang pwede kong utangin guys. At mabuti na lang ay may loan agreement kaagad guys dito sa baba. Nakalagay na po ang repayment plan.
So itong may nakalagay dito guys na actual amount received, kapag 3,500 pesos yung ay hiramin natin, ang marireceive na lang natin guys ay 2,450 pesos. So ilan po ang nabawas? Ang nabawas po ay 1,050 pesos. Ang laki. At kapag 4,500 yung uutangin natin, ang marireceive na lang natin ay 3,150 pesos. At ang nabawas dito guys ay 1,350. So ito pa rin yung mababayaran natin, itong nakalagay sa amount due at maturity. So tingnan po natin itong mga payment dates guys. So itong step 1 guys, ito po yung first installment due date. So nag-apply kasi ako nito guys noong June 15. So ang first installment due date ko ay June 22. So 7 days lang guys. At ang mababayaran kong amount ay 3,150 pesos kaagad. Kapag 3,500 yung uutangin ko. At 7 days pa lang halos fully paid na ako. Isang kalukuhan na naman ito guys. At kapag ito namang 4,500 pesos yung utangin ko at 3,150 lang yung marireceive ko, kailangang 7 days pa lang mababayaran ko na itong 4,050 pesos. At itong step 2 guys or second installment due date ay 15 days na siya. At itong step 3 or third installment due date ay 1 month na po siya. Pero mga small amount na po. So hindi po talaga ito okay para sa akin guys. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ko po ito itinuloy. Mas worst pa po ito sa mga naranasan kong mga ula. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa mga naglalabasang mga online lending app ngayon guys. Kailangang tingnan muna natin ang kanilang repayment plan bago po tayo tutuloy sa ating application. At kailangang may makita muna tayong mga repayment plan upon approval, dahil napakarami na talagang naglalabasan ngayong na online lending app na yung iba ay ng scam na po talaga. So big no talaga ito sa akin guys. Dapat nating iwasan ang ganitong mga ula. So yun lamang po ang may share ko sa inyo today guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong video na i-upload. Goodbye. God bless.